Okay, dito ho sa ating part 3 in this episode, pag-usapan po natin yung napansin po ni Senator Ilarden, ni Architect Ponsalan, yung kawawang kondisyon ng mga nagiging biktima ng mga disaster sa atin. Ano? At kaya naanyaya natin si Architect Ponsalan pag-usapan, ano bang paraan o anong solusyon dito? Hindi lang yung disaster, yung sa Zamboanga, yung mga biktima nung mini war doon, hanggang ngayon wala pang housing. We should have an honest-to-goodness evacuation shelter. Tuwing merong lindol, tuwing merong bagyo, tsunami, the government keeps on repeating evacuation shelter. Wala tayong evacuation shelter. Ang ginagawa lang shelter, mga eskwelahan na hindi rin matibay sapagkat was built haphazardly sapagkat may lagay yung mga kontraktor at parang ampaw. Ginagawa yung munisipyo, mabuti-buti yung munisipyo sapagkat bahay bato. Pero wala talaga tayong evacuation shelters na matatawag natin. Kaya nung isang araw, during Typhoon Mario, baha sa Metro Manila, nagtawagan kami ni Architect Ponsalan na babagay yata na pag-usapan natin muli, Kuya Eddie, sabi niya, yung ating proposal na evacuation or likasan dome. Kung saan ililikas yung mga biktima ng disaster. Parang nakahanda tayo. Itong aming mungkahi kamentong is private initiative. Ang government dito ay sasama sa atin sa pamamagitan ng local government units na hanap, Brad, ng kung saan natin ilalagay yung evacuation shelter. Meron si Karen na illustration dito ng aming plinano na likasan dome or bakwitan. Kung pwedeng ipakita natin yan. Ito ba isang malaking structure na pupuntahan ng mga tao? Depende po sa kakayahan ng local government units ng lugar. Sige, Architect Ponsalan. Actually, ang crucial dito is yung lugar na paglalagyan nito, it should be a very safe place. Sapagkat ang ating intensyon is evacuate yung mga taong nasasalanta. So, pupunta dapat sila sa very safe shelter. At napakatibay. Hindi yan pwedeng itumba ng siguro yung expected natin. Maaring tumaas na sa 300 kilometers per hour ang susunod na wag naman mangyari sana na disaster. Ang lindol naman, paano Ang lindol na, ganun din. The structures are properly Earthquake-proof. built. Earthquake-proof naman. Anong earthquake proofing yan? Is it going to be tulad nung mga ginagawa sa hapon ngayon, yung merong shock absorbers at saka... Hindi naman ganun kamentong, but the structure by itself, if you see, it's like a shell, no? a dome. And a dome. It's And one of nakita them. naman natin kung paano ginawa, for example, ang Araneta Coliseum na continuous yan, very rigid. At itong isang karakteristik pa nitong ating structure na ito ay well ventilated. Meron kasi kaming i-introduce dito na ang tawag ay zero rain ventilation. May continuous supply ka ng hangin para yung mga tao naman sa loob ay may fresh air. And yet, hindi pumapasok ang tubig. At saka Kaya may zero rain. solar power. May solar power. And so on and so forth. At as a matter of fact, yun ng isang modelo dito ay pwede pang taniman yung dome all around ng vegetables para doon sa food sufficiency naman ng mga maaring mag-evacuate. At saka alam po ninyo, kung ito ay isasagawa ng local government unit, kung wala pang disaster, mapapakinabangan sapagkat pwedeng irenta. Irenta ito sa mga activities like sports activity, convention, doon ng wedding, at saka kung ano pang ibang Marami. mauupahan sa makatuwid, merong kita yung local government. In the meantime that there is no disaster. So, ito ang aming pinamamanhikan sa private sector. Kami nga ni Architect Ponsalan ay hindi na kami tumigil sa aming paghahanap ng mga mayayaman na tao
na pwedeng makalikom ng pondo upang gumawa ng isang prototype dito sa building na ito. May mga kinausap akong gobernador, may kinausap akong mga local government officials, but they seem to be hindi naman indifferent, pero laging walang pera, Eh, sabi ko, nasaan kaya yung pera ng gobyerno natin? Ang unang reaksyon ko, architect, nung nagkausap ko ni Senator, sabi ko, magandang idea yan, walang mangyayari dyan. Kasi wala namang nangyayari, sabi ko, sa bayan natin na ikabubuti ng taong bayan talaga eh. Wala. And kita natin yung Zamboanga refugees Hanggang ngayon. 3 taon na, 2 taon. Hanggang ngayon, nakatiwangwang pa din sa open air. Yung Yolanda Housing, kamusta na? Ay, yun nga pala kamento, kaya buti nabanggit mo yan. Yung konsepto ng housing project, ay meron tayong kapartner ng mga German NGOs. Patunayan, yung nabanggit mong lugar na yan, ay funded na at meron ng second batch. Through Ananda Marga, Dahil, which is the president. Kung ako ang presidente ng Ananda Marga, kami involved na dito sa unang batch at meron daw pangalawa pa. Kaya naghahanap na kami ng sites at yung design, i-improve pa namin. At hopefully, continuous na sana ang pasok ng donasyon nitong NGO na ito from Germany. Well, mabuti may donasyon. Pero ang isang bansa na may dignidad, palagay ko hindi maghahanap ng donasyon, di ba? But we have no choice today. We have no choice You have no choice. Tutuloy po namin ang aming pagmamalimos sa mga may perang, mga taipan, mga kababayan natin. Baka sakaling maisipan nila na maiwan nila ang isang bagay para sa taong bayan at i-share naman ang bahagi ng kanilang yaman sa mga pobre na magiging biktima ng mga darating na mga disaster katulad ng lindol, bagyo, tsunami, earthquake, yung volcanic eruption, etc., etc. I do not blame you, Kamento, for being pessimistic, but I don't want to share with you your pessimism because I feel that hope springs eternal. Mas optimistic ako, Kamentong. Although may katwiran ka, pero ayokong basta magsaside sa'yo. Sapagkat, anong gagawin natin? Well, revolution ang gagawin ko. Revolution. Kasi unang-una, ayoko ng revolusyon. Unang-una, hindi dapat napunta sa mga tycoons, taipans, oligarchs ang yaman ng bayan. It should not have happened in the first place. Marcos was trying to control them, and put them into line. Of course, may mga cronies din siya and so on. That's a dilemma that maybe he could have handled better because ang problema ni Marcos, he could not also openly say na state ownership ng other crucial means of production and enterprises. But there is a role for private enterprise, but not as the controlling force in society. And so we will never have entrepreneurs whose priority is their own pockets first. At kung merong ipamamahagi sa mga proyekto, ay pang-PR. That hindi man lang isang patakyan sa batya nilang yaman. Siguro, Kamento. But your intentions are there. That's why we gave it a chance to be aired. 2016 is not so far away. The Filipino people should now awaken. We should awaken honor. We should awaken to the fact na we are made fools every election time. Pumili na tayo ng tamang presidente. Huwag na yung mga presidenteng mga malalaking negosyante lamang ang papaboran. Well, maganda nga yung ako, I will present the realistic, I think, view. Sa ayaw o sa gusto ng sambayanang Pilipino, yung kandidato ng mga naghaharing uri at ng kano ang ilalagay nila. At iuupo nila, unang-una merong hocus-pocus machine. Yeah, tama yun. So, mapapansin nyo, doon sa Scottish referendum, anong sistema nila? Manual. So maraming bansa na dati nag-eksperimento sa computer like Germany and so on, manual. bumalik sa manual. Dahil pinakamadali dayain yung de makina. So hanggat at yung natin, yung COMELEC chief. Isa pang sirang ulo yun. Yun na ba isang ehemplo ng senior citizen na walang pag-asa?
Di ba? Yung si Brillantes, so-called Brillantes. Meron kaming petition sa COMELEC na yung mga senior citizens bigyan ng sariling daanan at sariling mga booths sa first floor. Binigyan naman niya yun, di ba? Hindi ba? hindi na ibigay. Sapagkat yung mga presinto doon sa third floor at fourth floor nandun pa rin. Okay, paano naman aakyat senior? Paano nga akyat yung mga senior citizens na katulad ni Architect Punsalan? Kaya kinakailangan yung sanang ipinangako nila ay dapat sundin. Well, importante nga yung mga diskusyon natin dahil nga kung hindi pa kayo nadadala sa revolution, hindi pa napapanahon. Pero kung sumang-ayon na si Ka-Eddie sa akin, revolution na, alam ko na, hinog na. Peaceful revolution muna tayo. Revolution by the ballot, not by the bullets. Kanya lang, may dayaan. Yan ang bantayan natin. I will agree with you. Peace by peace revolution. Pwede yan. Okay. So, Architect, last word. Ihahabol ko lang dahil ako ay past chancellor ng United Architects of the Philippines. Ang organisasyon na yan ay handang tumulong anything at all na makakatulong sa ating bansa. Halimbawa, pagguhit ng tamang plano ng mga lugar, Dikasan Dome, at yung mga iba't ibang chapters namin all over the country are willing to help pro bono, as a matter of fact. No? So, of course, siguro yung kaunting gastos na yan, kaya na naming sagutin sa UAP. Pero siguro yung mga malakihan na at continuing, kaunting ano lang. At fully talagang serbisyo sa bayan yung aming Well, siguro we will have one episode to discuss how Filipino homes, middle class, that kasi would be magagamit sa interesting. atin yung semi-concrete two-story precast, pagdating yung ng earthquake, anong magagawa para Tama ma-reinforce, yung comment, ma-protectionan. Kasi it is going to come. Alam natin yung earthquake. Tulad ng Japan, kumpiyansa sila, lahat handa. But it happens, the biggest one comes. And it will come to Metro Manila. We should be talking By about that time, ihasama ko yung mga structural engineers para mapag-usapan very good. mabuti yan. No? At of course, Mabuti nandiyan pa si Ka-Eddie. Kamentong. Basta nandiyan si Kamentong. We'll always be here. And Okay. Ka Richard, in our last minute, I'll ask for the last word from Ka Richard and each one of our guests. 10-20 seconds. Go ahead. Okay, yung sinabi ni Senator kanina na we need a good leader. Pero in the present society kasi walang mangyayari rin kasi yung nabanggit mo kanina, yung tuta pa rin ng US ang ilalagay nila hanggat maaari to protect their interest. So, ang kailangan mga tao mag-organize para if they want to change things. Okay, Architect, and then finally the Senate. Architect, quick. Mabutit marami tayong napag-usapang very interesting topic, Kamentong. So, sana yung mga nakikinig dito sa ating at nanonood ay magising naman, no? Lalo na sa mga topic na ating napag-usapan. So, Okay. Salamat po sa Our 40-year-old former senator. Thank you very much, Kamentong. It's always a pleasure to be with you. At sa inyo po mga kaibigan, muli ang aming pamanhikan. At ako'y hindi nag-iisa dito, kasama ko si Kamentong, lahat tayo na nais pukawin natin ang dangal ng Pilipino. At pumili tayo ng leader sa 2016. We need a strong leader. We need a leader that will renounce material wealth. We need a president, the father of the country, who will renounce material wealth, who is not obsessed with money. And we want him to sign that covenant with his own blood. Yan po mga kaibigan. Pag-isipan po ninyo. Salamat Okay, po. okay. At parang nakinig tayo sa kahapon lamang, Ka-Eddie. Maraming salamat and have a good weekend.